uh, and but I'm a graduate of psychology from De La Salle University, Manila, and a licensed psychometrician and a former registered behavior technician. And I'm so thrilled and excited, no, to be your host for this beautiful and wonderful evening. Ayan, and I can see very familiar faces. Ayan, tayo-tayo lang naman nandito. Kaya, can you type where are you right now? Yan. So, ako po nasa Laguna. How about you guys? Yan, kasi talagang di ba, pang international ang ating session for this evening. Ayan. And of course, we have of course, mentor from Scotland. Muntinlupa, we have Bicol, we have United States of Makati. Gusto ko yan. Kasi nasa ano kami, United Laguna. Charot. Milan, Italy. Ayan, may mga taga-Italy tayo no, in this meeting. Ayan, so pagpasensya na po yung lighting ko kasi biglaan po akong napalabas. So, nasa sasakyan tayo. But anyways, but that's the beauty no of our business. As in literal, we can go anywhere and anywhere want, no? Pero, do we have guests in this meeting, no? Do we have guests? Meron po ba? Can you type one if meron? Ayan. So, pero yun nga, no? I'm so excited, no, for this transformation series by our mentor. Ayan. Ay, wait lang po ah. I'm so sorry at bigla tayong nag-on the road, o, di ba? While posting. Pero anyways, no, I'm so excited, no? Kasi this transformational series is also important to me because ako po personally is also an advocate of health, a mental health awareness. And for sure, sa kabisihan natin as an entrepreneur and of course of our on the go no in our businesses and of course sa mga um hardworking men and women natin in the Zoom. So this session is very important for us to pause in a while, for us to assess ourselves to understand better. So that's why, without further ado, let me introduce to you our speaker for this evening. Okay, so our speaker for this evening is a productivity and wellness being coach for individuals and teams, as well as a certified master NLP practitioner. She has over 13 years of experience as a health and wellness entrepreneur, mentor, leader, and trainer. She is also the host of the insightful podcast, Realizations by Clarissa. Our speaker holds a dual degrees in business administration from the University of the Philippines, Diliman. And take note, she's a cum laude. Do we have cum laudes in the house? Ayan. And a nursing where she landed fourth place in the Philippine Nursing Licensure Exam. She combines her diverse expertise to deliver transformative solutions for enhancing productivity and well-being. Her mission is to inspire and equip individuals and teams to lead healthy, fulfilling, and successful lives, whether at home or at work. So let's give a virtual clap to our very inspiring mentor. We have Miss Clarissa Dunan. Hello, Thank you, Coach Reg. Salamat sa iyo at salamat din kay Coach Loy sa pag um, facilitate ng hosting nitong event. And welcome mga kapatid. I'm so excited for this topic kasi ito malapit to sa puso ko. Paano magka-oras para sa gusto ko? And syempre sa gusto mo, yan, paano ka magka-oras din? And not just about your livelihood kasi madalas, alam natin, di ba, ang nagiging focus natin ay yung kabuhayan. Minsan ang nagiging focus ay yung mga eksena sa buhay. But what if ang maging focus natin ay yung kumbaga holistic? Ano yung iba ang gusto natin para sa iba't ibang area ng buhay natin? Sa health, sa spirituality,
sa personal development, sa relationships. Di ba, mabibigyan natin ng oras lahat ng yun. Kasi the truth is, we are human beings na may iba-ibang aspeto ng buhay. Di ba? Kung ang nilalagyan lang natin ng oras, for example, ay kabuhayan lang, o kaya personal life lang, relationship lang, hindi buo. Parang merong kulang. And that's, kumbaga, yan yung parang hindi natin mahanap yung sabihin nga natin yung balance or fulfillment na hinahanap natin. But it's possible to make time for the things that are really important to us. Kaya yan yung topic natin today. Alright? So, I like to ask dyan sa chat, asa na ba yung chat? Maging interactive tayo. Ano yung, without judgment, just for you to be aware and also to share, makita ng ibang tao, ano yung gusto mo talagang bigyan ng oras sa buhay mo, but you're struggling to make time for it. Can you type in the chat? Parang umauumpisahan pero hindi matutuloy-tuloy. Meron ba na area ng buhay nyo, whether it's exercise, whether it's getting enough sleep, whether it's the income producing activities in your business, fitness, ayan. Right? Thank you for sharing health. Yan. Exercise, mag-aral ng baking. Wow. Yan. So, focus on you sana. Ay, partida, Tita Mers. Kahit napakataas na ng production. Exercise and income producing activity. So, for sure, meron at meron talaga yan. And I've been there na hindi lang isang area, kundi sobrang daming areas yung napabayaan ko. Especially after I left the Philippines, nag-migrate sa Australia, nag-migrate sa UK, at dun ko na-experience, my goodness, pag wala palang yaya, pag walang katulong, kasi sa Pilipinas, meron akong yaya, katulong, driver, gardener. Dito, wala ako lahat. Sabi ko, grabe, ang pahinga ko nagtutupi. Yung mga tipong ganon, talagang na-overwhelm ako sa dami ng kailangan gawin. And of course, syempre, buhay pamilya, tapos may Down syndrome ang anak ko, ang daming special needs na kailangang tutukan one-on-one. Right? So in short, sa dami ng ganap, nakalimutan ko ano yung mga importanteng foundation na dapat binibigyan ko ng oras. So anong nangyari? Stress, burnout, I was very unhappy. Nagkaroon ako ng poor mental health. Wala talagang joy kahit maayos naman ang business, maayos ang bahay. Kumbaga, yung mga vision board na chikan. Pero sabi ko, bakit parang hindi ako masaya. So, dun ko na-realize na ang dami kong napabayaan, like my mental health, my spirituality, yung physical health ko, di ako nag-exercise, di ako nag-personal development, na-stuck na ako. So, yun yung naging trigger sa akin na sabi ko, okay, I need to find out what's causing this, and then mabalik ako sa, kumbaga, sa huwisyo ulit. And after so much personal development na ginawa ko, yan, marami akong books, podcast, audiobooks, ang daming courses, nagpa-coach din ako, ilang beses ako humanap ng professional support, no, para kasi gusto ko talagang makaahon. And finally, sabi ko, okay, it makes sense now. And I really want to share with you what I learned, especially in this area, kasi talagang nakaka-impact siya sa fulfillment natin sa buhay kapag hindi natin magawa yung mga gusto natin o yung mga importante talaga sa atin. And I really feel na naging, ayan, we are getting it now for free. Oo, Coach Jen, di ba? Paying it forward kasi ako, natulungan din lang naman ako. So I'm happy to share with you what I learned for many years. So sa mga kukuha nyo in about 60 to 90 minutes pagdating dito sa topic na to. Kasi nga, ang focus ko ay productivity and well-being. Hindi pwedeng puro productive, productive, productive lang tapos magsasuffer ang well-being. At hindi naman pwedeng puro well-being lang tapos wala ka ng pambili ng pagkain mo o pambayad sa bills. Dapat pareho hand in hand. Okay? So now, habi ko, yes, I'm happy with how I use my time, my family time, nakaka one-on-one support sa anak ko, lahat ng activities niya, nahahatid sundo ko siya. And yung me time, araw-araw nakaka-exercise ako,
5 to 7 times a week. Nakaka-walking, nakaka-hiking, nakaka-meditation, may spirituality. Nakakatapos ako ng one book a week. Tapos may mga courses pa. And of course, I have time for friends, going to church. And of course, di ba, lahat ng house chores, wala naman kaming katulong. Plus, on top of that, syempre, merong kabuhayan, yung work from home business. And every week as well, nagvo-volunteer ako sa Scouts. Yan, di ba? Mga Boy Scout, Girl Scout. Every week, Thursday yan. And I still get 8 hours of sleep. So sabi ko, grabe, this is not really to brag na, oh, look at me, ang dami ko nagagawa. No, it's to show you that it's really possible to have what you truly want. Yung mga importanteng parte ng buhay mo. Right? I still have 24 hours a day. Di naman nadagdagan yung oras ko. But now, I can do so much more dahil sa mga natutunan ko na matututunan nyo din today. So it's really possible for you to. Pero syempre, habang nakikinig kayo, make sure na um, tandaan natin na we have different circumstances. Don't compare yourself to me kasi syempre, halimbawa, ikaw mag-uumpisa ka pa lang dito sa topic na to o sa journey mo. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa akin kasi syempre ako, ilang taon ko na tong inaral, right? And iba din ang circumstance mo. Baka meron kang full-time job na night shift, right? So, have self-compassion and more importantly, you start with where you currently are. Na kung ano yung kaya mong magawa at enjoyable and simple, start with what step? Habi nga, how do you eat an elephant? O, one bite at a time. Huwag mong isip, ano ko lahat yan magagawa? O, di ba? Lalo kang ma-overwhelm. And then gradually, di ba, pipili ka lang muna ng isa, gradually, dagdagan mo, dagdagan hanggang sa, uy, ang dami mo nang nagagawa at ang dami mo nang hindi ginagawa. O, di ba? Ay, akala ko ba dapat marami magawa? Ano, dapat marami ka ding hindi na ginagawa. And mamaya discuss natin yan. So imagine mga kapatid, how your life would change if you can take control of your time. Hindi yung kumbaga, nagpapadala ka lang sa agos ng distractions, sa agos ng mga emergency, right? So anong mangyayari niyan if you can take more control of your time? O ayan na, o mag-i-improve ang iyong work, ang iyong health, ang iyong relationships. Diba? So yung success on your own terms, yan yung ma-achieve mo. Okay? So, having said that, ano yung ating topics for today? Number one, identify natin what truly matters to you. So wala tong pakialamanan kung what truly matters to me, iba naman yun sa kung ano sa'yo. Pero bibigyan ko kayo ng guidelines kung paano nyo ma-determine alin talaga yung importante sa'yo. And then magkaroon tayo ng short self-awareness exercise kasi sa mga previous na ah, workshops ko mukhang mabenta, no? Kapag kayo, you're able to become aware of your blind spots. So, meron tayong short exercise. And then, ito na yung how do you make time for what matters? Ito na yung strategies and mindset shifts kasi hindi naman pwede gagawin mo lang yan tapos hindi na bago yung mindset mo. Wala din kasi your mindset or your thoughts about certain things, that's what determines your feelings about them and your actions about them. So, pati mindset babaguhin natin. And yung assignment and we'll have time for Q&A. Yan. So, okay ba sa inyo yan, mga kapatid? Madami-dami yan, but I'm hoping to finish within mula kanina hanggang sa ending 60 to 90 minutes. So, how do we identify what truly matters? Ang pinakasimple na pwedeng-pwede mong gawin nang hindi ka na mag-overanalyze is you ask kung iyang ginagawa mo that's aligned with the future version of you. 'Di ba may isa tayong workshop before na beginning with the end in mind. Who do you want to become? What do you want to achieve? At the end of your life, ano yung anong klasing buhay yung na-establish mo? Alright, so ibig sabihin, yung mga ginagawa mo ngayon, kailangan aligned dyan sa future you. Otherwise, sayang lang ng effort mo, sayang ng oras mo, sayang ng energy mo. So who do you want to become?
O so dapat clear na clear yan. Anong klaseng entrepreneur, anong klaseng nanay, anong klaseng asawa, anong klaseng kapatid, anong klaseng member of the community, right? And knowing that identity, kailangan clear sa'yo yung identity. Who do you want to become? You ask yourself, what daily priorities would align with that version of you? Right? So for example, ako, very important sa akin na maging healthy. Right? So pag ako natitempt kumain ng maraming junk food o kahit busog na kakain pa rin ng kakain, tatanungin ko sarili ko, how would a healthy person choose her food? O, di ba? Pag tinatamad ako mag-exercise, what would a healthy person do? Exercise. So my future, who I want to become, the future me becomes my guide for the things that I do every day. O, pwede mo din tanungin sarili mo, will this task matter 6 months, 1 year, or 5 years from now? Very useful to sa akin tong question na to. So halimbawa, nag-overthink ako, may isang naganap, masyado ako naging emotional for example, tapos ino-overthink ko, grabe hanggang sa sobrang stress na ako. Halimbawa, ganyan yung nangyari, ano oh. Tanungin ko sarili ko, will this overthinking or will this experience matter? Yung opinion ng isang tao na sobrang na nakasakit sa akin, will this matter 5 years from now? Ay, hindi naman. Di ba? So, mas madali kong i-let go yung mga hindi align doon sa future me na gusto ko. Okay, so I hope this makes sense. That's very, very simple. Ang sunod naman ay narinig na natin to yung Pareto Principle. Yung 80-20 rule. Anong ibig sabihin yan? Sa dinami-dami ng ginagawa natin, whether it's for our business, our health, 20% of the effort na ginagawa natin sa area na yan produces 80% of the results in that area. So natural, kung 20% niyan, yan yung pinakagrabing impact sa buhay mo, dito ka mag-focus sa top 20%. Okay, so you need to identify ano tong high impact activities na to. And then you spend more time on that so that you will have real progress. Alright, so for example sa health, 20% ng mga exercises, yan yung nagli-lead sa 80% of fitness. Kanina, di ba, may mga nagsabi ng fitness and ako, everyday ako nag-exercise at ang na-realize ko, yung combination ng strength training and cardio, yan yung talagang nakaka-produce ng fitness. Right? Hindi lang puro cardio, hindi lang puro strength. So, combination. And sa business naman, 20% of your clients generate 80% of revenue. O, sino yung 20% na laging nag-order? Sino yung 20% sa associates mo? Focus on nurturing them. 20% of your sales activities or your marketing activities generate 80% of sales. So find out ano yung activity mo na yan, na top 20 na yan, and focus on them. O yung sa family life mo, 20% of your family routines, yan yung nagsistrengthen ng 80% of your bond with them. Whether it's your meal times na magkakasama kayo na walang cellphone, whether it's bedtime stories na nakafocus ka o nagkakade lang kayo. 'Di ba talo pa niyan ang isang week na nasa bakasyon kayo tapos puro cellphone o puro na ano ka carried away sa thinking mo. Right? 20% lang. And that's good because ibig sabihin, dyan, mas konti yung kailangan mong fokusan. Right? So find out what those 20% activities are and focus on them. And yung pangatlo na very, very useful as in, I encourage you to take a screenshot of this. Diba? Ginandahan ko ang paggawa ng slides na yan para pwede nyong i-print. At kapag kayo gumagawa ng schedule nyo for the week, for the month, for nagpaplano kayo for the year, which I really encourage, na uupuan nyo talaga, planning in advance, gamitin nyo to. Eisenhower Matrix na sobrang ang dami-dami, halos lahat ng nabasa kong libro on productivity na discuss to. Time management na discuss to. So ito, I highly encourage you to read the book, The 7 Habits of Highly Effective People na discuss to. Kasi sa librong to, one of the habits is what?
one of the habits of highly effective people is putting first things first. Ibig sabihin kung ano yung importante, yun ang inuuna. So, merong apat na quadrants yan na kumbaga divided sila according sa urgent ba yan? Urgent or not urgent. Tapos, important ba yan or not important. So, apat na quadrants yan. Sa quadrant 1, yan yung mga necessity na kailangan mo talagang gawin, kaya nga necessity. So yan yung mga crisis, yun yung mga emergency meeting, yan yung mga last minute deadlines na kailangan mong i-cramming, yan yung mga pressing problems, yan yung mga tipong kailangan mong isolve kaagad, otherwise, nako, lalong lalaki. Yan yung mga unforeseen events. So syempre, what do you need to do? Ayusin mo talaga yan agad, yung mga problema. Right? And then, sa quadrant 2 ay, yan, dito tayo magfo-focus. Kasi kapag yan, nilagyan natin ng time, grabe yung return. Yan yung productive hours. Yan yung importante para sa long-term success natin sa iba't ibang area ng buhay natin. So itong mga activities dito, yan yung dapat nilalagay natin sa schedule and I will teach you how sa mga sunod na slides. So yan yung proactive work. Pag sinabing proactive work, ginagawa mo yan before pa magka-problema. Compared to reactive, itong quadrant 1, reactive. Kung kailan nandiyan na yung deadline, dyan lang tatrabaho. Kung kailan nagkaroon ng heart attack, dun lang mag-exercise. Yan yung reactive. Ito yung quadrant 1. Ayaw mong laging dito sa quadrant 1 kasi bakit? Yan yung mga crisis emergency, yan yung nakaka-stress, yan yung nakaka-burnout. Right? Diyan ka laging pressured, laging rushed. Samantalang pag dito, proactive. You plan ahead and you take action bago pa magkaroon ng problema. So you focus on prevention and preparation kesa crisis management. Right? So yan, nandyan kasama yung mga high impact goals sa iba't ibang parte ng buhay mo. Na-discuss na din natin yan doon sa workshop, sa mga nakaraang workshop, yung setting your goals. If not, you can PM me after the workshop so I can send you a goal setting workbook. And creative thinking. Creative thinking para nakakaisip ka outside the box. Hindi ka lang limited sa kung ano yung mga nandyan sa harap mo or yung mga struggle sa harap mo, di ba? You can see beyond it. You can even see the gift or the opportunity behind your challenges. Again, yan, nandyan yung planning and prevention. Pero syempre, wag puro planning. Kailangan syempre meron pa ding proactive work. And relationship building, very important sa family mo, sa colleagues mo, sa customers mo, relationship building. Okay? And then, learning and renewal. Nandyan yung sharpening the saw. Ibig sabihin, ikaw, you are the most important asset of your business or of your work. O, o sa family mo, you are the most important asset. Siyempre, from your point of view, yan, kailangan ikaw, you are okay. Physically, mentally, spiritually, emotionally. So, you are sharpening the saw. Kasi pag ikaw nagkasakit o parati kang may sakit o kaya nagsuffer ang mental health mo, paano pa mo pa magagawa yung mga importante? Right? So ito yung gusto nating pinaprioritize. Kaya nga ang tawag dito, prioritizer. Dito sa quadrant 1, ang tawag dito, pag dito ka parate, sa crisis, sa last minute deadlines, pagkaramihan ng oras mo nandito lagi, malamang madalas ka kasing mag-procrastinate. Nagpo-procrastinate ka dito sa mga importanteng bagay. Right? So, gagawin mo kaagad yung nasa quadrant 1 kasi na crisis yan. But, ang focus mo talaga ay dito sa quadrant 2. And kapag lagi mong focus to, mga proactive work, prevention, and planning, anong mangyayari niyan? Nababawasan na yung mga crisis, nababawasan yung mga problema, nagsishrink na sila because you are thinking ahead. You are working on the foundation. Nakuha, it increases your productiveness kapag dito ka nakafocus. Malinaw po ba mga kapatid? Yan. So, again, screenshot nyo to, print nyo to. Actually, I will also send you a PNG or image of this para mas malinaw ang resolution, para mas maganda yung pagkapaskil nyo sa wall nyo. Ano naman yung nasa
Quadrant 3. So, ang mga, nasa quadrant 3, ang mga urgent pero not important. Akala mo lang importante. Right? So, ano yung mga nandyan? Yan yung mga needless interruptions, unnecessary reports, irrelevant meetings, other people's minor issues. Oh, do you have a minute? O, di ba? Tapos ikaw naman, kahit importante ginagawa mo, sige, I have a minute. O, inabot na ng 2 hours, nakikinig ka pa din sa mga drama sa buhay niya, right? Tapos yung importante na kailangan mong gawin, na overlook na. Unimportant email, tasks, phone calls, and what other people can do. So, yung mga distractions, nakikita nyo dyan, grabe yung nilagay mong time and energy, pero konti yung return. Konti yung return. Oh, kasi syempre hindi yan yung importante. So, kapag yan, oo ka ng oo sa mga distractions na yan, ang malamang yan, ang nickname sa'yo, yes man. O yes, yes, sige, yes, yes, yes. O, tapos dun sa mga importante, no ka na ng no, subconsciously. Right? So, sa mga bagay na yan, anong gagawin mo? I-delegate mo yan. I-delegate mo. Like, for example, kaya naman ng teammate mo na tumulong o hindi lang ikaw yung laging taga-NDO o taga-present o delegate. Right? Or in case merong mga, ang iba sa inyo, pwede nang mag-budget kahit sabihin nating 5 hours a week o kahit 2 hours a week o ipagawa mo sa VA yung lahat ng posts mo for the week. In 2 hours, nagawan ka ng 10 to 20 posts in 2 hours. Tapos magkano lang ang bayad nun. Right? In my case, I have VAs. Kasi yun nga, yung gumagawa ng social media, ng blog, nag-edit ng podcast. Kasi kung ako lahat gagawa niyan, I won't have time for the important things na ako lang makakagawa. Right? So yung mga distraction, alamin mo ano yung nakaka-distract sa'yo. And number 4, quadrant 4 is, yan yung mga waste. Bakit? Ang dami mong nilagay na time and energy, walang ka-return-return. Kasi bakit? Hindi na nga important, hindi pa urgent, pero nandun yung oras mo. So yan yung mga slacker kapag parating dyan na natututok yung oras. Ano yan? Trivial work, kunyari nagbibisi-bisihan, di ba? And then avoidance activities para lang hindi magawa yung mga important. And then excessive relaxation, excessive TV, gaming, internet, excessive social media. Siyempre sa trabaho natin, sa business natin, kailangan din ang social media, but don't let social media use you. You have to use social media wisely. Right? Yung pag-consume mo ng content, make it limited and you are consuming to create para mas mas makakonect ka sa prospects mo or 'di ba sa mga kamag-anak mo. Pero yan syempre you are consuming to create para ikaw malaman mo ano yung magandang i-create ko din na content for my business. Right? Ano pa? Mga time wasters and gossip. Ay nako, ako talaga wala akong panahon sa gossip. Sayang sa oras. Total waste of time. Right? So, ito, um, di ba? Very, very, very important. I will refer to this Eisenhower matrix in the next topics then. So, let's proceed to the activity. So, mabilisan lang to ha. I will be asking you, no, munti ka na masira buhay ko sa mga gossip na yan, oh, di ba? O ako dati, syempre nahilig din ako dyan. Pero nung ma-realize ko how much it drains me of my energy, my time, or, tapos syempre, the more I engage with gossip, lalo kong na-attract yung mga chismosa. Pag lalo kong na-attract yung mga chismosa, lalong nauubos yung oras ko. Pero pag nakita nila na hindi na ako interested sa chismis nila, hindi na rin sila lalapit ng lalapit sa akin. Oh, 'di ba? So we attract what we tolerate. So ito ha, sa activity na to, get your notebook, magsasagot kayo, 16 questions to. Ang sagot nyo ay 0, 1, 2, 3, 4. So, gano'n na, 0 to 4, yan lang ang sagot nyo. And then sa dulo, i-add nyo yung sagot nyo, yung score. Kukunin nyo yung total score. And I will be reading quickly and you will be answering quickly. Please do not overthink. Kasi pag nag-overthink ka, hindi na yan yung totoong sagot mo. Inedit mo na yan at kumbaga maapektuhan na yan na, ay dapat maganda ang score ko. Wag ganon. Kasi syempre self-awareness para makita mo yung totoong blind spots mo.
And that's where change can happen kapag nakita mo yung hindi ka aware. Right? And no judgment, no judgment. Na tipong, ay, bakit sila ang gaganda ng score nila? Ako hindi, hopeless talaga. Huwag ganon. So, this will help you to move forward. So, ready na ba mga kapatid? Sa notebook? Huwag nyo idiretso sa calculator nyo kasi minsan, di ba, namamali tayo ng pindot sa calculator tapos patay tayo dyan. Paano mo babalikan? Nandun na tayo sa number 10. Okay, number 1. O, ito ha, 0 to 4. Ang 0 ay never. Sometimes ang 2, always ang 4. Basta, wag nyo nang isagot yung never, sometimes, always. 0 to 4 lang. Pili kayo ng isa. Number 1. I seem to do my best work when I'm under pressure. Number 2. I often blame the rush and press of external things for my failure to spend deep, introspective time with myself. Number 3, I'm often frustrated by the slowness of people and things around me. I hate to wait or stand in line. Number 4, I feel guilty when I take time off or take a rest. Number 5, I always seem to be rushing between places and events. Number 6, I frequently find myself pushing people away so that I can finish a project. Number 7, I feel anxious when I'm out of touch with the office for more than a few minutes. Or if you work from home, if you're out of touch outside your work hours. Number 8, I'm often preoccupied with one thing when I'm doing something else. Number 10, the adrenaline rush from a new crisis seems more satisfying to me than the steady accomplishment of long-term results. Number 11, I often give up quality time with important people in my life to handle a crisis. Number 12, I assume people will naturally understand if I have to disappoint them or let things go in order to handle a crisis. Number 13, I rely on solving some crisis to give my day a sense of meaning and purpose. And number 14, I often eat lunch or other meals while at work. Hindi umaalis sa work table. Number 15, I keep thinking that someday I'll be able to do what I really want to do. Someday. And last, number 16, accomplishing a lot of tasks makes me feel like I'm being really productive. So, yan, pakisagutan yan. And if you feel comfortable, you type your total score sa chat. Okay? Again, no judgment. Sige, paki-add na po yung total. Yan, so tapos na mag-compute.
Thank you for sharing your answers. Yan. Okay. So, ano ang ibig sabihin ng result ninyo? Ako, ginawa ko din tong test na to. So, kapag ang score mo ay 0 to 25, nasa low urgency mindset ka. Malamang yung current mong ginagawa, karamihan nasa quadrant 2. Nandun ka na sa productivity quadrant. Kapag ang score mo ay 26 to 45, malamang sa malamang, dahil strong urgency mindset ka, ang mga ginagawa mo karamihan ay nasa quadrant 1. Or baka reactive ka and doing less proactive work. Pero kapag over 46 yung score mo, urgency addiction yan. Ibig sabihin, nandun ka lagi sa quadrant 1. Laging busy, laging eto kung ano yung dapat gawin, dapat gawin. Oh, ngayon, ito yung kailangan. Right? Yan. So, sumabit ang score sa 26. Nasa low end. So, iyan, mai-improve yan syempre. Mai-improve. Nasabi ko nga sa inyo kung ano ang klase ng buhay ko before, right? So, ang gusto natin ay, yun nga, mas marami tayong oras doon sa quadrant 2. And sa sunod na part ng ating ng workshop, ito na yung last part, yan yung mga strategies and mindset shifts para mas marami tayong oras sa what truly matters na nandun nga sa quadrant 2. Okay? So, ito, nagamit na din natin to sa previous workshop, pero gusto ko lang itong ipakita to emphasize na parang kumbaga ang buhay mo, ang oras mo, think of it as composed of different uh, big rocks, tapos mga pebbles, tsaka sand. Yung big rocks, yan yung mga priorities mo, yan yung mga high impact goals mo, na dapat yan yung inuuna mong ilagay sa buhay mo, sa oras mo, sa schedule mo. Yan yung mga importante sa kabuhayan mo, sa health mo, sa family mo. Tapos yung mga pebbles, yan, hindi talaga siya super importante, but it adds fun and satisfaction. So yan yung sunod mong ilalagay. And last mong ilalagay yung mga sand mo. Yan yung mga bonus activities na mga enjoyable, pero hindi yan crucial sa survival or fulfillment mo. Pero kadalasan, anong nangyayari? Kadalasan, dahil hindi intentional, nauunang ilagay yung watching TV, social media, video games, going out drinking, nauuna yung sand. Pag inuna mo na yung sand, promise, hindi na magkakasya yung big rocks mo at pebbles mo. Malinaw ba yan? Dapat lagi mong unang nilalagyan ng space sa buhay mo, sa schedule mo, yung big rocks. Okay? So, again, balik tayo dito sa Eisenhower Matrix. Maraming waste. Dito sa quadrant 4. Quadrant 3, maraming distraction. Anong gagawin mo dito sa 3 and 4? Yan yung tsutsugiin mo. Let go. Let go of this quadrant 3 and 4. So itong quadrant 3, syempre, ang iba dyan, importante din sa business mo. Pero alin dyan yung pwede mong i-delegate? Kasi kaya namang gawin ng ibang tao. Right? Itong four, wala nang question yan. Waste of your time and energy talaga yan. Yung quadrant 1, di ba yan yung nakakakos ng mga stress, ng burnout, o lagi na lang under pressure. Yan yung gusto mo, gawin mo kaagad, pero make sure that over time you are doing less and less of that dahil mas marami ka ng oras sa quadrant 2. Nakuha? So make more time for quadrant 2 para mas konti na yung quadrant 1 activities mo. So ano yung mga iba-ibang mga tools and strategies para ma-accomplish mo yan? Number 1 is planuhin mo ano yung ifo 4D mo. Ano yung mga ide-delete mo? Siyempre, you start with a quadrant 4. Delete. Ano yung mga ide-delegate mo? Yan yung mga nasa quadrant 2. Kaya sabi ko nga sa inyo, i-print nyo yung Eisenhower Matrix. Lagi ko tong ginagawa at least once a month. Minsan once a week. Pag nafe-feel ko na tumataas na yung stress level ko, parang nangangarag na ako, ang una kong gagawin, i-remind ko sarili ko ano yung importante sa akin, and then magpo 4D ako. Okay? And do less. Ano yung ido-do less mo? Pwedeng mag-do less. Puyat ka.
or magdulas social media, right? Or magdulas kung ano man mga meetings na attendan mo. Okay? And may mga i-delay ka. Mga i-delay. Like for example ako, gusto kong magsulat ng libro. O, pero mas marami pang mga mas kailangang tutukan ngayong taon. So, delay ko muna yon. So, ikaw may mga pwede ka ding i-delay kasi hindi pa yan kailangan ngayon. Unahin mo yung mga pinakamalaki ang impact ngayon. So, sabi nga dito, mag-delete, delegate, do less, and delay ka so you can have more time for what matters. Sabi nga niyan, let go to let in. Isa yan sa mga motto ko, let go to let in. Kasama na dyan ang mga activities, kasama na dyan ang negative emotions, negative thoughts. Let go to let in. Alright, so another thing you can do na very important, alam mo na ano yung Eisenhower matrix mo, alam mo na yung 4D mo, mag-time blocking ka na. Sabi nga niyan, sa Jar of Life, unahin mong ilagay yung big rocks mo. So you need to put things first. You need to schedule your priorities first. Naalala nyo yung sa quadrant 2, yun yung dapat mong ini-schedule. At ayoko nang makakita ng to-do list. Tandaan nyo yan na eliminate your to-do list. Ako may to-do list ba? Wala na akong to-do list. Bakit? Grabe, sobrang life-changing yung natutunan ko. Aminin mo, ito ha, aminin mo, yung to-do list mo ba ilang taon mo na yan na nandyan na hindi mo pa rin nagagawa? Ilang buwan mo na yung to-do list, hindi mo pa rin nagagawa. Kasi nasa lista lang. So, ang gawin mo dyan sa to-do list mo, kung importante talaga yan, hindi mo yan 4D, hindi mo yan i-delete, delegate, etc. I-schedule mo din yan. I-schedule mo. So, for example, tingnan nyo to ah. Ito yung planner ko. Ito yung this week. Pero tingnan nyo, meron na yan hanggang end of March. Right? Bakit? Yung mga priorities ko na schedule na. Yung mga to-do list ko, pinapasok ko mismo sa schedule. Nakuha nyo ba yung difference? Mayroon kang to-do list na nakalagay lang dyan nakalista versus isasaksak mo bawat task sa schedule mo mismo. Naka-time block na. Nakuha nyo ba? Like, yan. Naka-schedule lahat. Naka-block. Grabe to. Promise, kapag ito ginawa mo, sobrang productive mo. Papalapit ka ng papalapit sa mga gusto mo sa buhay, sa iba't ibang area ng buhay mo. Lahat ng priorities ko, exercise, nakaschedule yan. Time with my family, nakaschedule yan. Business, personal development, meditation, nakaschedule yan. Grabe ang promise. Magugulat ka. Tsaka grabe yung confidence mo kasi, wow, grabe. I'm honoring my commitment to myself and to my goals. Check, check, check. O, di ba? Pag wala ka kasing ganyan, pag hindi mo tinime block, tapos biglang tumawag sa'yo yung kaibigan mong chismosa friend, meron akong something for you, ano, you have a minute. O, pagtingin mo sa schedule mo, ay, o, di ba? Alam mo na yan, priority mo, kailangan mong gawin. So, mas madali kang makano. Nakuha ba yon? Mas marami kang ma-achieve na task. Yan na nga, make time for what matters. So, imbis na sabihin mo, I don't have time, that's a lie. Dahil lahat tayo may 24 hours a day, you have time. So, ano yung dapat mong mindset? I make time for what matters. Wag mo nang sabihin na, pag busy ako, busy ako, ang dami kong ginagawa. So, I must be productive, I must be making progress. No, palitan mo na yan kasi it's being intentional with your time is what truly drives results. Kasi kung sobrang busy mo pero lahat yan quadrant 4, patay tayo dyan. O kaya puro yan quadrant 2 o quadrant 1, wala pa din mangyayari sa high impact goals mo. O baka ngayon ang mindset mo ay I have to do everything. Dapat lahat yan ginagawa ko. Yan ang ibig sabihin ng responsible and productive. No. Palitan mo na yan. Imbes na I have to do everything, ang mindset mo na ay I focus on what truly matters. Right? Does that make sense mga kapatid? So ngayon magkaroon tayo ng simple time blocking exercise using the Eisenhower matrix. I want you to get your notebook and list your top 3 priorities galing dito sa quadrant 2. So ikaw bahala. Tatlo lang ang isusulat mo. It could be a proactive work for your business. If it could be sharpening your saw, ito, learning and renewal, or it could be one relationship building sa loved ones mo or sa customers mo or kahit ano dito. So isulat mo yung top 3 na yan.
And then type done when you're done para makaproceed na tayo sa step 2. Top 3 muna. And of course, you can list other priorities sa iba't ibang area ng buhay mo. Iba't iba mong role, meron kang priority dyan. And then, ang sunod na gagawin mo, you get your planner or your calendar. Ang iba kasi sa inyo, digital. Ang iba sa inyo, tulad ko, planner. I do both. I have Google Calendar and I have my planner. So, kung ano man ang ginagamit mo, buksan mo yan. And I want you to schedule your top 3 priorities. I want you to block your calendar for those priorities and commit that you will not do anything else on that schedule. I want you to honor your appointments. I want you to honor your word kasi yan, it's a sign of integrity and it will boost your confidence that you are able to do what you say you will do. Okay, na-schedule na ba? Naka-schedule din sa calendar ko yung mga creative thinking, planning and prevention. 'Di ba sa team ko we always have plan do review. I also have that on my own. Plan do review. I-review mo yung nangyari ng nakaraang buwan o linggo o quarter. So that's the review. And then you plan how can you improve, what can you do better, and then you do. Parati kang nag-creative thinking, planning, and prevention dyan. Alright, so tapos na po ba dito sa activity na to? So we can proceed to the next strategies. Okay. Ah, next ay eliminating distractions. So very, very important na, di ba nasa quadrant 3 yung mga distractions? Yan. And also, ang iba dyan, waste of time din. Right? So, ako personally, ang dami ng mga libro, sobrang daming libro ang nag-recommend na turn off notifications, lalo na kapag yan, oras yan for productive work. Nabasa ko yung librong Deep Work. I recommend that to you as well, Deep Work. O, kailangan, pag trabaho, yan lang talaga ang focus mo, gagawin mo yung trabaho. Kung gusto mong mag-social media, outside that. Kung gusto mong mag-check ng mga email, outside that. So, since di mo na naman yan gagawin habang focus ka doon sa quadrant 2 activities mo, di turn off mo yung notifications. Ako lahat ng notifications ko off yan. Pati phone ko laging silent. Ang naka-on lang ay kapag asawa ko ang nag-text o tumawag. Kasi for me, syempre iba-iba tayo, pero for me kasi ako, kapag emergency yan, they will always find time of make sure na they let me know. Otherwise, it's not an emergency. I don't need to talk to them, lalo na maraming mga spammer. Di ba? Ang daming tatawag sa'yo. Oh, would you like? So yan, set focus hours. Di ba merong ganyan sa phone? Set focus hours na hindi ka i-distract. And then you batch check your emails. Batch check your emails. So ako, siguro napansin din ninyo, magsa-start ako niyang mag-reply sa mga messages nyo starting 10 o'clock dito sa UK, which is about 6 p.m. sa inyo. Kasi before that, nakapag-exercise na ako, family time, naka-meditate na, nakaplano na for the day. So yung mga ganyan, so it's up to you. Make sure, yun nga, you create a schedule that works for you and your big goals. So ano yung mindset shift dyan? O imbis na I must respond to everything immediately, ang mindset mo na ay I control my attention. 'Di ba? Kasi kapag lagi kang nagche-check ng email, ng messages, it derails your focus. Tapos 'di ba napansin nyo, ang tagal makabalik ulit dun sa flow. Kaya pag parati mong ini-interrupt, di ka magfo-flow. Parati ka, whoop, oh, 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 oh. Pero pag walang mga distractions yan, grabe yung flow mo. 'Di ba? Ano pa? Saying no with confidence. Ito, sobrang nahirapan ako dito, lalo na kasi may people-pleasing tendencies ako. Tapos ako yung tipong gusto ko tulungan lahat ng tao. Isolve ko lahat ng problema ng mga tao.
O, di yes ako nang yes sa lahat. O, di napabayaan ko na yung mga importante sa akin o kung ano yung gusto kong gawin. Right? So it's very important that you learn how to say no with confidence and you communicate your priorities clearly and protect your time. Kasi kung hindi, nandun ka sa quadrant 3, the yes man. Right? Because every yes to something unimportant is a no to something meaningful. So palitan mo na yung mindset mo. If I say no to people, they will be upset. O palitan mo na yon ng ano, saying no allows me to say yes to what matters. Right? Kasi at the end of the day, diba, um, if you're able, sabi ko oxygen mask on yourself first, 'di ba sa eroplano? Ikaw muna. Kasi kapag ikaw may oxygen mask ka, mas madali kang makatulong sa iba, mas marami kang matutulungan. Pero pag lahat ng oras at energy mo binigay mo na sa lahat ng tao, wala ka ng oxygen, plakda ka na. Hindi ka na makatulong. Right? Na-learn ko na saying no. Dati mahirap. Oh, pero syempre ngayon, dahil na-practice mo na, iba na yung mindset mo, mas madali nang gawin. Right? So ito mga tips ko sa inyo dahil nga grabe yung struggle ko dito. May mga technique naman pala. So before you say yes, may umalok sa'yo, ano? Whether sa personal life mo yan or sa business. Oh. Before you say yes, sabihin mo, oh, thank you for inviting me. Let me check my schedule and I'll get back to you at kailan mo sila babalikan. Or, oh, thank you for the opportunity. I will consider it and let you know by Thursday. Diba? So, hindi mo pinipressure yung sarili mo na umuo ka agad. Kasi based on experience ko, pag umuo ako agad, nako, ang dami masasagasaan doon sa importante. Ano pa? No, I don't have bandwidth for that. I completely sympathize with your situation. I'm just not available. It's really thoughtful of you to ask, but I can't do it. Oh, as I said, I'm not available after 6 p.m. So pati asawa ko, sinasabihan ko 'yan ng mga limit ko sa oras. Okay? And then pag medyo uh, sobrang mabait ka pa masyado, ano, you can combine ano with a yes. Or I can't make that meeting at 4 p.m. Can we do it at 6 p.m. instead? Oh, kasi may gagawin kang importante ng 4. Oh, I can't take on that project right now, but I know someone who has a bit of time right now and would love the opportunity. Ito, halimbawa, may trabaho ka na yung boss mo ang daming ina-assign sa'yo. O, pwede mo siyang sabihin, I'm working on X right now. On this project right now. Ano yung gusto mong unahin ko? Ano yung gusto mong i-prioritize ko? Right? So, maraming iba-ibang paraan. Kasi pag ikaw, yes ka ng yes, they would assume that you have time for that, na okay ka lang. Hindi nila kayang mag-mind read. So you should be the one to set your boundaries when it comes to your time. Okay? So another strategy is what? Energy management. Na-experience natin to, no? Grabe, sige, hataw, 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 walang pahinga. Wala kang karapatan magpahinga hanggat di ka pa mayaman. Right? Sleep is for the broke. Ilang beses ko na yan narinig. Pati sa mga motivational speaker. Sleep is for the broke. But remember, burnout leads to lower productivity. Ang burnout, hindi lang yan physical, kundi mental, emotional, spiritual. Barang buong pagkatao mo, ang bigat na di mo na madala. Okay? So ano na yung ano yung mindset shift natin diyan? Imbis na I feel guilty taking breaks, o ano na, rest fuels productivity. Pansinin mo kapag nakapahinga ka, natulog ka ng maayos, grabe, kinabukasan, grabe yung energy mo, sharp yung focus mo, ang dali mo makagets. Pero kapag pagod ka, tapos pinush mo ng pinush yung sarili mo, kahit antok na antok ka, pinush mo ng pinush yung sarili mo, ang tagal mo bago makaisip. Tapos mali-mali. Oh. Right? 25 minutes nap. Oh, ang laki ng difference. Mas nakaka-close ng sales kapag refresh yung mind and body mo. And another way to manage your energy is this. You work with your natural rhythms to be more productive in less time. Kasi may mga nabasa akong libro, 2 libro na yung nabasa ko na ang sinasuggest nila, get up at 5 a.m. Meron nga silang 5 a.m. club. Oh, if it works for them, go. Pero ito yung na-realize ko, iba-ibang tao, iba-iba din yung energy rhythm ng katawan.
Naniniwala ako doon na may mga night owl, may mga early bird, may mga ganon. So, alamin mo kung saan ka pinaka-productive. In my case, pinaka-productive ako sa hapon. So, yung mga task na kailangan talagang intense yung focus, na kailangan talaga grabe, grabe yung concentration ko, dun ko itinataon. So, ikaw bahala, saan ka pinaka-sharp yung utak mo? Sa early morning, di ba magising ka ng maaga? Wake up 30 minutes to 1 hour before para marami kang matapos bago pa magsigisingan ang mga tao. Nakuha? So, isi-schedule mo yung most important task mo during your most focus hours. Oh, yan yung isa pang way to manage your energy. And another one, so that you will have more time for what truly matters, is to avoid multitasking. Why? Because multitasking increases mistakes and slows progress. And maraming tao hindi agree dyan. Pero ni-research to, maraming scientists na ang nag-research nito, yung mga taong mahilig mag-multitask, actually, they have slower gray matter in their brain. Ibig sabihin, lumiliit yung size ng part ng brain nila that's responsible for wisdom, creativity, calmness. So it's not really what our body is aligned to do, mag-multitask na mag-multitask. So, avoid multitasking when, number one, when both tasks require deep focus. Halimbawa, nagsusulat ka ng email habang nakikinig ka sa audiobook. Wag ganon, multitasking yon. Kailangan may focus ka. Number two, wag kang mag-multitask if you really need to be fully present. Like for example, may kausap ka o nasa meeting ka, tapos nagte-text ka or nag-PM ka sa phone mo. You won't be fully present for either of them. May masasacrifice at masasacrifice dyan. Okay, so ano ang mindset shift dyan? Doing multiple things at once helps me get more done. Palitan mo na yan ng focusing on one task at a time makes me faster and more effective. Oh, I can't cook and accept phone calls at the same time. Ah, 'di ba? Multitasker shocks. Alright? So, yan. Pero may good news naman ako sa iyo, Coach Carol. Yan. Kasi may mga bagay na nagwo-work ang multitasking. It's great when you are multitasking involving a task that is automatic and does not require much thought. And yan yung good way to introduce this next strategy, which is habit stacking. So ano yung habit stacking? It's when you pair a repetitive task or when you pair your desired task with a task that's repetitive or automatic that doesn't require much thought. Na-discuss ko na to, naturo ko na to sa previous month workshop. Diba? If not, kung hindi kayo naka-attend nun, yan, I recommend that you read the Atomic Habits. Yan. So, ibig sabihin, kapag hindi naman kailangan ng intense focus ng isang task, pwede mo yan dagdagan. Pwede ka dyan mag-multitask. Kasi hindi nga kailangan ng cognitive attention mo. Okay? So halimbawa, ito, mag-mindset shift muna. Building new habits takes too much time and effort. No, because you can make new habits effortless by stacking them onto things you already do. Di ba? So ang formula nga ng habit stacking, yung existing routine mo, I will, ano yung desired habit mo. So, I will give a few examples and I really encourage you to pay attention kasi yung mga, bibigyan ko examples, lahat yan ginagawa ko. And I started using this habit stacking recipe that I learned sa Atomic Habits na libro. So, halimbawa, ang goal ay to sharpen the saw na makikinig ka sa audiobook or podcast. That's the desired habit. Oh, you can pair it with a repetitive task that does not require much thought. Like for example, mga chores mo, naghuhugas ka ng pinggan, nagtutupi ng labada, nagdidilig ng halaman, nagdi-declutter ka, nag-organize ng files. O kaya kapag nasa safe space ka naman na walang dumadaang mga sasakyan, o when you're running or walking or just doing simple workshops, workout, sorry, pwede mo yang gawin. Makinig ka sa educational content. Oh, so for example, ito yung ginagawa ko. When I do brisk walking, I listen to audiobook. When I water the plants, I listen to a podcast. When I do my hair and makeup, I listen to an audiobook. Oh, 'di ba? Gumanda na ako, tumalino pa. 'Di ba? Yan yung gusto natin. O halimbawa, gusto mo matutunan yung habit na having a clear mind para hindi ka overthink at hindi ka nadadala ng mga negative voices sa utak mo.
Oh, ito yung mga habits ko. When I go to the toilet, I pay attention to my breath. Grabe, as in, pagpasok ko lang ng toilet, kalmado na ako. When I feel bad, I check on my thinking and know that is the one causing my bad feelings. Then I let go of the thought and focus on my breath. Okay, so imbis na mauupo ako for 20 minutes kaka-meditate, ini-inject ko siya sa mga pangyayari na sa buhay ko. Oh, when I walk outdoors, I clear my mind and focus on one sense at a time. What I see, ang ganda ng birds, ng clouds, and then what I hear, oh, how my feet feel, how my breath feels, the breeze on my skin, one sense at a time. O di clear yung mind ko, hindi ako isip ng mga eksena sa buhay. Right? So ikaw bahala kung ano yung i-prepare mo dyan. O halimbawa, gusto mo maging habit, you want to be fully present with your loved ones, hindi yung absent-minded lagi. O eto yung mga ginagawa ko using habit stacking. When I'm with my loved ones, I put away my phone and I clear my mind. Oh, when my loved ones are talking to me, I clear my mind and pay attention to the color of their eyes. Kanina kausap ko asawa ko. Kasi pag hindi ako naka-pay attention sa mata niya, ang utak ko, ano kaya yung sasabihin ko sa workshop? Ano kaya yung gagawin ko para dun sa challenge ko? Oh, hindi ako nakikinig. Right? So it's up to you. So ibig sabihin, hindi mo kailangang mag-spend ng sobrang daming oras to do what you love to do, lalo na kung iyan ay it can be done passively, 'di ba? Hindi kailangan ng sobrang active thought. You can do habit stacking. You stack it, i-piggyback mo 'yan sa existing mo nang ginagawa. Okay? And I recommend gumawa ka ng mga cards. Nakikita nyo ba tong camera sa camera ko? Kita nyo 'yan? Yan yung mga habit stacking recipe ko. Okay, na halos lahat dyan na-accomplish ko na. Using this, when I blank, I will. So, very effective. Yan yung tinuro sa Atomic Habits. I recommend that you spend time doing that. Hindi siya blue eyes. Ano siya, anong tawag doon? Yung brownish, hazel. Pati anak ko, ganun din. Kahit nagko-coaching ako, I focus on them. I look at them kasi kung hindi iniisip ko na anong sasagot ko, anong itatanong ko. I'm not fully present kapag ganon. Okay. Failed yung habit stacking card. Okay, make it simpler, coach ka. Make it simpler. Isa lang muna, isang task at a time. Okay, next ay delegation and automation. Na-mention ko na kanina yung delegation, ano. So, kanino mo yan pwedeng i-delegate? Kahit kanino, sa family mo, sa teammates mo. So, ang anak ko, di ba, kahit may Down syndrome siya, grabe, ang dami kong dinelegate sa kanya. O, siya yung nagsiset ng ng mesa bago kami kumain, ready na yan. Siya ang nagpe-prepare ng ingredients para ready na bago ako magluto. Meron lang akong lista. Okay, siya ang nag-aayos ng bed. So marami kang pwedeng i-delegate na hindi ikaw gagawa lahat sa bahay mo so that you will have more time for other things na ikaw lang makakagawa. I-delegate mo yan sa teammate mo. Right? Or you can outsource. Halimbawa, yun nga, may fund ka na for VA kahit 5 hours a week or 2 hours a week. Gagawa ng social media, ng reels mo, magre-record ka lang, siya na mag-edit. And automate, very, very useful to sa akin. Automate repetitive tasks. 'Di ba sa social media may mga scheduler na ang Facebook page, ang Facebook group mo, ang TikTok, okay? O, pwede kang gumamit ng mga libreng scheduler. Ako ang ginagamit ko, Publer. Meron ding Buffer, HotSuite. Ito, ano ko, asa na 'yon? Kasi bakit? Imbis na araw-araw ka magpo-post ng mga 'yan, schedule mo na. Oops, bakit hindi nakita nyo ba? Bakit daw there are currently no participants? Pini-PM ko sa inyo eh. Can you type sa chat kung ano yung mga alam nyo ng mga scheduler? O yan, si Coach Carol. Okay.
Ayan na, ayan na. Okay na. Canva, oh, meron din ang Canva. Oh. So, Buffer, Hootsuite, Social Media, ako ang ginagamit ko, Publer. Up to 3 social media accounts, pwede kang mag-post dyan. Ibig sabihin, kahit pa 1 buwan na kalendaryo mo, 3 buwan na kalendaryo mo, maglagay ka na yan dyan. Tuturuan ko din kayo kung paano, mamaya, another strategy, kung paano mo yan magagawa in advance. Free account sa Publer, yan, di ba? Meron din mga pang-automate. Dati ginamit ko to pero tumigil na ako kasi ito yung Zapier ito. So, ginamit ko din to before. Kung gusto mong gumawa ng mga Excel, halimbawa, may nag-engage sa post, etc. Tapos, automatic, ilalagay niya yan sa isang Excel o pang lead generation. O kaya, magsisend ng email, mag-update ng mga spreadsheet. Pwede yan. Isa-set mo lang syempre anong account, galing sa ang account, papunta sa ang account. Siya na. And then another way I use automation is yung pag-remind. So, imbis na yung utak ko nakafocus sa may magbi-meeting ako, baka makalimutan ko ang meeting ko, baka malate ako sa meeting ko. Nakakawala ng focus yun. Tsaka nakakabawas ng energy kung meron pa akong nilalagay na energy dun sa thought na yon. So, ino-automate ko lahat. Dito sa Apple Watch ko, o kung wala kayong smartwatch, kahit sa phone nyo, mag-set kayo ng mga calendars. Yung mga, kasi for example, sa mga meetings ko and one-on-one coaching, yan, may Calendly. O, nagsisend yan sa akin ng notification 1 hour before and a few minutes before. Kaya hindi ako yan nangangarag o hindi ko nami-miss yung mga meetings. Okay? Yan. And another is, ito yung sinasabi ko, na magkaroon ka na para ma-accomplish mo yung advance mo na gagawin, isi-schedule mo na lahat ng post mo, mag-schedule ka ng mga theme days or batching days. Alright, so for example ako, siguro ang iba sa inyo nakikita na halos araw-araw meron ako, hindi araw-araw pala meron akong reels, meron akong quotes, meron akong every week, meron akong podcast. So, meron akong nilalaan yan every Friday magre-record ako. And it's not every Friday actually, minsan ano lang, first Friday, depende sa kung gaano kadami. So sa isang araw, kunyari reels lang ire-record ko, sa isang araw nakakatapos ako niyan pang 1 to 2 months na reels. Ibig sabihin, isang araw ka nakaupo, 2 months na content na kagawa ka na. It doesn't have to be the whole day. Kasi pwede yan, 2 hours, 4 hours. Kasi when you group similar tasks together, hindi ka nagta-task switching. Narinig nyo na ba yung term na task switching? Yung task switching is papalit-palit ka ng ginagawa and your brain takes about 18 minutes para maka-adjust, para makapunta ka dun sa flow ng new activity na yan. Ibig sabihin, kapag multitask ka ng multitask o papalit-palit ka ng task, nasasayang yung 18 minutes just for task switching. So what if i-batch mo yung magkakapareho para hindi ka na switch ng switch, tuloy-tuloy nagkaka-flow ka. Flow. You're in the zone. Kasi hindi ka na nagkakaroon ng decision fatigue. Di ba na-experience nyo na yon? Ano ang gagawin ko sa sunod na oras? Sa kaka-decide mo pa lang kung ano ang sunod mong gagawin, inabot ka na ng 30 minutes. Diba? So ano yung mindset shift dyan? Jumping between different tasks helps me stay productive? No. Palitan mo na yan. Batching helps me stay in the zone and accomplish more in less time. Okay? So, yun mga kapatid, marami akong na-share sa inyo ng mga personally ginagamit ko talaga. I'm sure marami pa dyan sa labas na matututunan nyo. So, 4D, yung delegate, delete, do less, delay, let go to let in, and then time blocking, eliminating distractions, saying no with confidence, energy management, avoid multitasking, and dun sa mga bagay na pwede mong i-multitask, kasi hindi siya kailangan ng active thought, i-habit stacking mo yan para madali mo siyang magawa as a new habit. Delegation and automation, theme days, and batching. Okay, so alin dito mga kapatid yung sa tingin mo pwede mo maumpisahan? Kahit isa lang. You pop in the chat.
Team days and batching, habit stacking, batching. Yan. 4D. Time blocking. Sa lahat ng yan, ang pinaka-importante, time blocking. Kasi dyan mo isi-schedule yung mga importante sa'yo. Di ba naalala niyo yung Eisenhower matrix? Yung quadrant 2, isi-schedule mo yan. I-review natin mamaya. Delegation, automation. Struggle paggawa ng content. O yan, batching dapat yan. Ano, tama. Time blocking, nag-start na after attending na training mo before. Yan, Coach Jen. O, di ba? Very good student si Coach Jen. Always present pati. Okay, saying no with confidence, avoid multitasking. Yan, batching. Okay. Thank you for sharing. So, screenshot nyo na to. This is your assignment. O, kasi syempre, aanhin ang natutunan sa workshop kung hindi naman i-apply. So, this would guide you kung ano yung mga next steps nyo. So, be really clear, who do you want to become? And what daily priorities would align with that version of you? Mas madali kang makadecide what to let go, what to do. And monitor and evaluate your daily time use against the Eisenhower matrix. And I recommend you print it. Ipaskil mo sa kung saan ka madalas maupo para magplano ng buhay mo. And decide which tasks to delegate, do less, delay, and delete so that you will have more time for your top priorities. At i-time block mo yan. Ayoko nang makakita ng to-do list na ilang buwan na to-do list pa din. Schedule na lahat yan, isa-isa. Siyempre, you start with your top priorities. And then, choose one productivity habit to implement in the next 24 hours. Yung sinabi nyo kanina, delegation automation, avoid multitasking. Oh, isa lang. And then, pag nagagawa mo na yung consistently, dagdag ka ng isa. Okay, mga kapatid, I hope marami kayong napulot na talagang i-apply ninyo. And if you have questions, let me know. Okay, tahimik nyo ah. Mentor, ako may question. Ay, sino yan? Coach Boo, yes, Coach Boo. Mentor, kasi yung dun sa, yung sabi niyo po yung mga, yung publer ba yon na wherein um, mag-post, dati di ba assignment namin yon dun sa ano, na creating FB post, kunyari, for the whole month. In my case po kasi, Mentor, so I create my post sometimes kapag feel ko, meaning may idea, an idea just comes up. And then, ay, maganda to i-post. Ganon. So, parang for me, medyo, baka mahirapan akong i-apply yung i-ano ko, yung aking, i-schedule ko po yung mga post ko. Kasi hindi ko pa maisip ko ano ipopost ko next week. Sometimes, pag dumaan na lang, ay, parang maganda to. Or let's say, nasa nature ako, ganyan. Yun lang po yung aking challenge. Thank you. Yan, thank you for sharing that. So, pwedeng-pwede ka pa din talagang kumbaga, random post. Kumbaga, may na-inspire kang i-post, and i-post mo, ginagawa ko din yan. So, kahit meron akong nakaschedule ahead of time, pag bigla akong na-inspire na i-post something, pinopost ko siya dagdag. Pero hindi kasi yun reliable. Ibig sabihin, maghihintay lang tayo ng inspiration o ng feel natin, saka lang tayo gagawa, di ba? But it's up to you. Kasi pwede naman kasi na for you, hindi ganun ka-importante yung consistent posting sa social media. For me kasi, it's important yung consistency. So, I really make time for that. At tapos, syempre, dahil, yun nga, may VA ako, yun. So, mas talang na-ensure. Pero even before I had a VA, ako mismo ginagamit ko yung Pabler. Yan, yung ganon. Very useful. So, kung ang challenge ay you don't know what to post, you can use yung social media database. Naalala mo yun, merong mga about mindset, about health, about business. And you can use ChatGPT. Grabe ito. Ito ha. Naka-record, pero sige na, iladlad ko na. Di ba meron akong podcast? Bawat podcast ko, 30 minutes yan. Plus, meron pa akong mga reels, etc. Pero tingnan nyo, saan ako kumukuha ng mga topic? Chat GPT, mga kapatid. Oh, Chat GPT yan.
Tanungin mo si ChatGPT. So, ang nandito, lampas 2,000 topics. So, kahit inuban na ako, di pa ako mauubusan ng topic. So, tip for you, Coach Bo, sino yung nilook up mo? Maybe sabihin natin si Mel Robbins. O nilook up mo ba? Sige, tell me someone na nilook up mo pagdating sa entrepreneurship o sa Si Jim, leadership. si Jim Ron Yan, si mentor. Jim Rohn. Kay- Yan. So, ilagay mo sa chat GPT, okay, speak as Jim Rohn and give me 365 posts that speaks like Jim Rohn but apply it to well-being, business, family, and personal development. Ay, grabe, may 1,000 quotes ka niyan. Sasabihin mo sino yung gusto mong igaya niya, anong areas, and short quotes. Sasabihin mo siya, pwede mo nga sabihin, give me short quotes with less than 100 characters each. Ganon! Grabe, sa panahon ng AI talagang sobrang dali na maka-generate ng content for free. Tapos again, pwede kang gumamit ng teleprompter. Dati, nung English pa lahat ng content ko, may teleprompter ako sa phone ko. Ikakopy ko yung quote, dalagay ko sa teleprompter. Akala nyo ang galing ko mag-English at magsalita. Naka-teleprompter lang yan. Babasahin ko lang. Di ba? Oh, yun na. Pero ngayon, dahil Tagalog na, tsaka podcast na, tsaka sanay na ako magsalita in front of the camera, wala nang script yung podcast. So talaga nagbi-build yung skill mo. But it always depends on when you start, where you start. Diba? So you start small. Mabibuild yung confidence mo to do something bigger hanggang ano, palabas ka ng palabas sa comfort zone mo. Yung mga akala mong mahirap noon, ang dali na sa'yo. So nakakuha ka ng mga ideas doon, Coach Bo? Yes, Mentor Kla. Oo nga. Si Chat GPT pala pwede Oo, talagang grabe, i-instruct as in. na Oo. ganun. Ito nga, oh, for Sige, example, Mentor. ito. Si Mel Robbins kasi yung idol ko. Oh. Give me 100 questions that Mel Robbins often explores about personal transformation, decision making, and confidence. So, di ba? 100 talaga ang binigay sa akin. Other questions, mga kapatid? Ay, yung Pomodoro technique na-mention din ni Coach Carol, o ginagamit ko din ang Pomodoro technique. So, sino po yung familiar na sa Pomodoro technique? So, pwede kang gumamit ng cellphone nyo or regular alarm, pero ako meron akong biniling alarm clock na may countdown. Alam mo yung countdown timer? Kung ilang minutes na lang natitira. Yan. Kasi ang Pomodoro technique is natanggal mo na yung mga distractions. Like for example, okay, yung phone mo, nilabas mo na. Ay, create a strategy for getting things done. So nakikita nyo yung nasa So, yan, getting things done. Remove distractions, put phone outside, lock the door, close messenger, close emails. Yan. Tapos yung Pomodoro is for 25 minutes, isa-set mo yung alarm mo or clock. For 25 minutes, yan lang gagawin mo. Like for example, magkukontak ka ng mga prospects, 25 minutes lang muna. Na yan lang gagawin mo, wala kang i-check na kung ano pa, email, hindi ka tatayo. Gagawin mo lang yan for 25 minutes deep work. So basahin nyo yung librong deep work. And then mag-alarm na yan, after 25 minutes, you spend about 5 minutes na nagse-stretching, nagwo-walking, kumuha ka ng maiinom, tumingin ka sa nature to recharge your brain. And then set your alarm for another 25 minutes, another deep work. So, yun yung napakaganda kasi nare-recharge ka. Nare-recharge ka. Tapos, wala kang ibang choice kundi sa 25 minutes na yan, hahataw ka lang. Hahataw ka. Okay. Yan. Coach Mitch March. Mitch Mark, we recommend Perplexity AI aside from chat. Ay, matry ko rin din nga yan. Thank you, Coach. So, meron pa po bang questions? Ay, by the way po, dahil every fourth Monday of the month sa Kickstart, meron na din group coaching and mentoring at meron na din ako doon na group activity. Ipopost ko muna yung transformation series.
Okay, kasama din ito sa aking Eisenhower matrix. So that yan mas makafocus ako dun sa group coaching and mentoring and other things na ginagawa ko ngayon. Pero yan, i-resume natin to kapag nag-free up na ulit yung aking schedule. So, kumbaga, ito muna yung ating last for now. Other questions po, mga kapatid? Okay na? So, sige, back to you, Coach Reg. Thank you so much. Thank you so much, Mentor Cla. It's a very, very helpful tips, no? Na very practical siya and definitely, no, yung kabisihan ng mga tao will be meaningful this time. And yan nga, isa sa mga naging takeaway ko rin talaga, say no to things, no, na hindi nakakatulong so I could say yes more often to more meaningful things. Tama ba? So, thank you so much, Mentor Cla. And dahil dyan, no? Yan, sige pa online natin na atin shoutbox ng thank you. Yan, and let's take a group photo with Mentor Cla. Yan, and aabangan natin, guys, tulad na nabanggit ni Mentor, no? Ayan, we will be having parang mga mini, tama po ba, Mentor? Mga mini, parang transformational Oo. series during Kickstart Monday. So, abangan natin yan. So, let's open our cameras for our group photo. Okay, so ako na mentor yan. Sige. Sige, 1, 2, 3, smile. Okay, another page. 1, 2, 3, smile. Yes, again, thank you so much everyone for joining in. Thank you, Mentor Class. Welcome. God bless. Kita-kits sa Kickstart. God bless po. See you. Thank you. Good night. Good night. Thanks, Coach Reg. Thank you, Mentor Cla and Coach Reg. Thank you. Welcome. Coach Lois, thank you.